Sagittarius, check natin energies mo, July 20 to 31. Wait lang guys. May mga hindi ako naiayos dito. Yarn. If you're new, don't forget to subscribe, like, follow. At thank you dun sa mga matagal na pong nag-aabang ng readings natin, sumusubaybay. Yung mga interested po sa private reading ko, dumiretso po kayo sa Purple Teen official page. Nag-iisa lamang po yun. Yung legit po, titignan nyo palagi, Purple Teen, may blue check sa kanan. Kayo po yung mag-PM sa akin doon, ha? Marami po kasing fake na gumagaya doon sa page ko. Mag-ingat kayo doon sa i-add friend kayo. Mauunang mag-message sa inyo kasi hindi po ako yun. Okay? Thank you rin doon sa mga nag-join ng membership, subscription, mga palaging nagpapadala ng stars. Si Miss Yoli Soliman, special shoutout to you. Tsaka si Ryan Odchimar Aleman. And many more. Hindi ko maalala yung names ng iba, sorry. Yung mga consistent na nagpapadala ng stars, yan yung mga naaalala ko. Thank you rin dun sa mga nagpapadala ng super thanks sa YouTube. Kaya lang hindi ko na kasi maalala yung mga names. Thank you rin po dun sa mga hindi nag-i-skip nung ads natin. Malaki pong tulong yan. Pati na rin po dun sa mga masisipag mag-share nung ating mga readings. Wait lang ha, cluttered yung mga baraha ko. Yan. Ask for help, Sagittarius. Yan yung mo, overall energy mo. Baka masyado kang independent. Palagi mo na lang sigurong sinusolo yung mga problema mo. Remember na no man is an island. Hindi naman dahil gusto mong maging pabigat sa kapwa mo or palaasa, hindi yun yung ibig sabihin dito eh. May mga times na kailangan nating maging humble. Kailangan din natin ng tulong ng iba. Okay, ito yun. Huwag kang mag-hesitate na humingi ng tulong sa itaas, sa mga loved ones mo, kung kanino man pwede. Hindi mo kailangang solohin lahat. Especially kung hindi mo na kaya. Okay? Kailangan pa rin nating maging humble kahit na napakagaling na natin, kahit na napaka-successful natin. No? Yun. Yun yung reason kung bakit may kapwa. Diba? Tataka kayo eh. Lahat kasi ng bagay na kinreate sa mundo may purpose. Bakit kinreate ang mga halaman? Bakit kinreate ang tubig, animals, etc.? Bakit kinreate yung tao sa tingin ninyo? Ayoko nang i-discuss yan kasi theological yan. Iba-iba ang perspectives. Iba-iba ang paniniwala. Baka lumayo tayo. Okay, meron ka rin ditong summer card which is timing. Waxing quarter, within 3 to 6 months. Meron ka rin, Aries energy, diamond, Virgo energy, headache. Numbers may 2, 1, 5. Yun lang yung mga number. Kung ano lang yung makikita kong number dito, yun lang i-relay ko sa inyo. Depende sa mga cards na ginagamit ko. Sa career, financial, kabuhayan mo, meron kang star power, spiritual work. Wow, magandang cards yan. Check natin yung love life cards. Meron kang shallow, aray ko. Shallow, divine feminine, emotional storm. Check natin yung mga tarot cards mo. Grabe guys, kung makikita nyo lang yung mga baraha ko, nakastack sila. Kaya minsan bumabagsak yan parang tower.
Nakakatamad kasi na ano mo yun, magre-read ka, kakalkalin ko pa sa cabinet, sa drawer yung specific deck. Minsan gusto ko nakikita ko sila. At saka tendency, pagka tinatago ko sila sa drawer, sa cabinet, sa mga box nila, nakakalimutan ko ng gamitin. Madalas ko ano lang nasa harap ko, yun yung nakukuha ko dyan. Okay, meron ka 4 of cups dito. By mood kasi kung gumamit ng barahay, minsan tuloy-tuloy isang deck lang. Minsan naman naghahanap ako ibang deck o naalala ko yung deck ko, hindi ko na nagagamit. No? So, back dito sa tarot cards mo. 4 of Cups, Water Sign Energy, The Lovers, Gemini. The Fool, Aquarius Energy, kung di ako nagkakamali. 5 of Wands, Fire Sign Energy. Bottom ng deck mo, meron ka Emperor Taurus. So, ito na nga, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Maaaring may mahirap na situation wherein kakailanganin mo ng tulong, suporta ng iba. Kakailanganin mo ng mapagsasabihan. Or kakailanganin mo ng makakasama, makakatulong sa'yo, or mahihiraman. Depende, iba-iba eh. Pero ang ano lang kasi dito, kailangan mong lumapit, no? Dito, tungkol dito sa situation na to. O pwedeng kailangan mo professional help. Help ng doctor, help ng ng engineer, help ng lawyer, etc., etc. Kung ano man itong help. Pero, hindi pwedeng sosolohin mo lang yung problem mo dyan sa specific na situation na tinutukoy dyan. Again, dito meron lumilitaw na timing within 3 to 6 months daw. Hindi ko alam kung tungkol saan to, papatak, pwedeng summer. May mga signs din lumitaw dito. Cancer, Leo, Virgo. Diamond is associated sa pagiging matigas, matatag, despite some, kumbaga, naging ganun siya dahil doon sa hinubog siya ng mga pinagdaanan niya. So, pwedeng this is a sign ng may matinding pagdadaanan ka, pero magiging matatag ka dito sa pagdadaanan mo. Ibig sabihin, ito yung maaaring huhubog sa iyo, sa karakter mo, sa pagkatao mo, kung ano man tong mahirap na pagdadaanan mo. O pwedeng yun yung sinasabi nila within 3 to 6 months. Okay. Sabi dito, yung diamond daw is also pwedeng commitment. Kasi usually, di ba sa mga engagement rings, diamond yung ginagamit. So, yan. Pwedeng ito ay sign ng commitment, katatagan, kasi matigas ang diamond eh. Ano pala siya? Matigas nga ba or hindi mo siya mai-scratch? Ewan ko, hindi ko maalala, pero mga characteristics ng diamond. Pero sa tingin ko, if ever na may pagdadaanan ka, hindi ka basta-basta madudurog dito sa Sagittarius, yun lang yun. And kikinang ka, yun, isa pa yun. Kasi ang diamond is makinang eh. So kung gaano ka katagal na nahubog yung diamond, ganun din kaganda yung kinang niya. Depende sa cut niya. Di ko alam kung yung cut, yun yung carats na tinatawag nila. Wala ko alam sa alahas. Pero ang nakikita ko lang dito is magsha-shine ka eh. After netong hardship na mararanasan mo is yung glow up ang kasunod, Sagittarius. Yun yung siguro yung naiisip ko rito. Doon ka, kumbaga, doon ka na magi-stand out kasi na-surpass mo yung mga test, mga challenges na ibabato sa'yo. Okay?
Ano pa? Ay, nako, may mga sakit ng ulo ka rito. O, may binabanggit dito about health mo. So, stay healthy. At pakiramdaman ng katawan. Kung may mga nararamdaman, magpa-check up. O, pwede ka kasing may pagdadaanan talagang mahirap eh. Matindi kasi merong crisis na binabanggit dito, even emergency. So mag-ingat kayo about health, whether ikaw yan, loved one, family member. Meron kasi ditong poor health, disease, illness, crisis, emergency, body signal. No, ang mga katawan natin, hindi naman niya one day bigla na lang bumigay eh. For sure, may mga signals, mga signs, pwedeng ni-ignore lang natin. Diba? Madalas ganun, sasabihin mo, baka napagod lang ako or ano. Hindi ko sinabing maging paranoid ka na munting kibot, may naramdaman ka, mag-anxiety ka, hindi yun eh. Pero iba rin kasi yung ino-observe mo rin yung katawan mo. Alam mo kapag ito ay usual or unusual. Kasi pag hindi mo pinapansin, hindi mo na ma-distinguish kung alin yung usual sa unusual. Diba? Kasi nga, hindi mo iniintindi. Hindi mo ino-observe, hindi mo pinag-aaralan mismo yung katawan mo. So, hindi ako doctor, disclaimer. Pero, syempre, dapat lagi nating ipaprioritize yung health natin. Dapat lagi tayo maging aware. Diba? So, especially kung may nararamdaman ka, it's better na consult your doctor. Yun naman yung always na sinasabi ko. Doon tayo sa doctors pupunta. Basta ito parang senyales na sa katawan mo, pero ang sinasabi dito pwedeng masakit ulo. Okay, kung wala ka namang health problem, it could be yung mga pinagsasakitan mo ng ulo, quote and quote, ibig sabihin yung mga kinukonsumi mo, mga pinoproblema mo, mga nagbibigay ng stress sa'yo. Ayan no. Meron kasi ditong ang root cause, bakit sumasakit ang ulo mo. Meron ditong naiinis ka, something is off. Okay? May mga underlying conditions dito, so maliwanag din yung health diyan, kaya maganda magpa-check ka if ever. So, pagdating sa kaperahan mo, kabuhayan pinansyal, meron ka ditong star power. Wow, o diba? Sinabi ko about the diamond. Kikinang ka eh. Mag-i-stand out ka, mag-shine ka. Anong lumilitaw ngayon dito sa career mo, financial kabuhayan mo, star power? Ayan become an influencer of the company and earn fame, popularity. Baka yung iba sa inyo, top performer kayo. Etong mga susunod na weeks or days, no? Sabihin, maganda yung performance ninyo, tapos, syempre, mabibigyan kayo ng reward or merit dyan, recognition dyan sa company ninyo, sa workplace ninyo. O yung iba, baka influencer kayo, content creator, ayan nakikita ko magigain ka ng followers, subscribers, magiging popular ka, or yung product mo, or yung skills mo, or ikaw dyan sa company ninyo. This is stepping into the spotlight, o diba? Sabi ko nga, ayan, nakikita mo naman star, tas may diamond. So, glow up ito pagdating sa career mo, sa negosyo mo. Oo, maraming sales, maraming clients. Nandyan yung napapansin ka nila kasi nga nag-i-stand out ka, nag-i-excel ka. O yung iba light worker kayo, parang ako reader, o depende kung ano mang spiritual work yung ginagawa ninyo, pwedeng yun yung bread and butter nyo rin. Healer, tarot reader, or what any spiritual work na hindi ko na mention. Ayan open your heart to a spiritual career and heal the human heart. Ito hindi lahat makaka-relate dito kasi hindi naman lahat healer.
Hindi naman lahat nagpa-practice ng spiritual work. Okay, when it comes to your love life naman, eto, so medyo maasim yung mga energies natin dito. Una-una, meron kang shallow card, divine feminine, emotional storm. Masyado kang, ito ha, again, pwedeng magkabaliktad. Kung ano man yung tinutukoy ng cards dito, since hindi naman ako psychic, nangangapa ako dito. Kayo naman ang makakasabi kung ang sinasabi ba ng cards, sinutukoy ng cards ay energy nyo o energy ni person mo. Merong mababaw lang dito Divine feminine, masyadong submissive. Ikaw ba to? Masyado ka bang surrender, submissive, paalipin, pa-under dito sa person mo o siya yun? Hinahayaan mo lang na gawin niya sa'yo yung lahat. Alam mo, may mga tao talagang ganun, passive So, whether ikaw yung tinutukoy dito sa passive na to o yung person mo, hinahayaan lang kasi, ayan hindi solid ang pundasyon ng relationship ninyo. Pwedeng mababaw lang ang basihan nito. Pwedeng physical lang. O kung ano man ang reasons. Ayan, nagkakaroon ng problem. Sinabi ko nga, unstable. Lumitaw yung word na unstable dito. Ikaw siguro, kung ikaw tong malalim yung feelings mo, pero baka siya mababaw lang Ayan, Or vice versa. Ikaw affected, pero siya hindi. Hindi nahayaan mo na lang na gawin niya yung mga niya, kalokohan niya or kung ano man itong mga hindi tama na ginagawa nitong person na to just because mahal mo siya. Hindi reason yun. Hindi reason yun na porke mahal mo tao. Pag nakikita mong may mga red flags na, hindi na tama yun Yung tratuhin mong, yung hayaan mong tratuhin kang basahan. Hayaan mong ibe-breadcrumbs ka lang. Diba? Ayan, the Emperor, kawalan ng kawalan ng control. Kumbaga dito sa relationship nyo, may underdog dito, tas yung isa abusive. Kasi baliktad din yung Emperor. Baliktad. Ikaw, the lovers, ikaw, love mo to. Pero siya, ang tanong, love ka ba niya? Shallow Kung akong tatanungin, wala to. Walang laman, hollow, empty. Boredom, may binabanggit pang boredom dito. Hindi kaya, naiinip to. Baka, naghahanap ng iba, hindi kontento sa'yo. Masyado ka sigurong, alam mo siguro baka hindi na siya na-challenge sa'yo kasi masyado ka nga mabait, submissive, mapagbigay, etc. Martir. Minsan yung iba gusto din nila yung na-challenge sila, di ba? Ewan ko, iba-iba yung mga tao. Pero yun lang, kung ano yung lumalabas sa cards, yun na may sasabihin. Kaya hindi siya Pwedeng hindi siya talaga, in love. Pwedeng hindi talaga ikaw yung gusto niya. Bored. Ito, si Four of Cups is pagka-bored. Whether ikaw tong nabobore dito sa situation o dito sa love life. Meron din ako nasa-sense na energy dito ng parang natatakot mag-take ng risk. Masyadong, ito pwedeng sa ibang bagay na to. Baka sa career na to or sa ibang bagay, Bahala na kayo kung saan nagre-relate kasi general reading. Kung sa pamilya mo man yan, sa sarili mo, sa career, sa kaperahan, sa love life, hindi ko alam.
O pwedeng yung iba dito, unemployed kayo. Oo. Yung iba dito na unemployed, bakante kayo ngayon, nakatenga kayo, naiinip kayo, bored kayo sa bahay. Okay? Pwede naman gawin nyo pagka ganun, gawa ka ng something lucrative naman, parang di naman sayang yung oras mo habang naghihintay ka ng job opportunity. Sagittarius, kasi pwedeng nabuburyong ka eh. Ang lakas ng energy dito na nabuburyong. Ayan, no, walang clear direction with the Chariot. O, pwedeng kulang sa pagpaplano to, goal. Okay, if naghihintay ka ng big break, opportunity, pwedeng hindi pa. O kaya kung yung iba pwedeng gusto niyo mag-abroad, mag-travel, pero mukhang hindi pa eh. Baliktad Emperor, baliktad Chariot. At kung itatanong mo kung magpapatuloy yung relationship ninyo, hindi rin. Baliktad ang Emperor, baliktad yung Chariot card mo, Sagittarius. So sa tingin ko, kung ito ay indication na pwedeng mag-break, hindi na mag-continue, mag-grow yung relationship, mag-progress. Okay? Or pwedeng hindi ka pipiliin. Hindi ka pipiliin. Kasi choice din yung Chariot na yan eh. Tapos meron kang 5 of Wands, pwedeng indicative ito ng competition. Whether itong kakompetensya mo sa love life, sa career. Pero huwag kang mag-alala, in the future, hindi ko masabi kung kailan yung future na yun. Pwede namang may darating pang pag-ibig para sa'yo. If ever na hindi na mag-continue, magpatuloy itong current relationship mo, connection mo. Kasi may lovers ka dito. Pwedeng ito yung utas na jowa, relationship, yung susunod sa'yo, love kasi lovers card yan eh. Hindi ko lang masabi kasi future ayoko mag-predict ng mga ganyan. Hindi ako nagpe-predict ng mga timing. Pero in the future, pwedeng may pag-ibig pa na darating sa'yo. Okay? And pwedeng yun ay true love na. Hindi kagaya neto. Okay? Kaya lang kasi parang matatakot na kayo. Siguro baka epekto ng trauma to. The Fool. Pwedeng kayo. Takot kayo ng sumubok. Tapos yung darating sa yung future love person, hindi mo na kailangan makipag-agawan ng attention niya. Hindi mo na kailangan mamalimos ng pag-ibig niya, Sagittarius. Ayan na naman tayo sa palimos ng pag-ibig. Pelikula yun eh. Nung bata ako. Basta, ang nakikita ko dito is a person, yung next person na darating sa buhay mo could be Gemini or Aquarius. Na yun yung na-appreciate ka niya. Hindi siya mabubore sa'yo. This person will give you the attention na hindi mo nakuha dito sa current person mo. Okay? Tandaan mo na lang yan ha, si person in the future kasi maganda yung energies niya. Okay? Huwag ka lang, mawala ng pag-asa, huwag kang sumuko. Kasi nakikita ko dito, 9 of Wands, malapit-lapit mo na rin namang ma-achieve yung success mo eh. Especially sa career. Okay? So, this is not the time to, bumigay ka agad, sumuko. Siguro i-stretch mo pa hanggat kaya mo. Kasi malapit na yan, 9 of Wands, nakikita ko. May something na paparating, mag-prepare ka, Sagittarius, hindi ko alam kung ano yon, pero yun yung indication ni 9 of Wands, kung ano man yan. Okay? Importante, lagi kang handa. Kasi may binanggit din na emergency doon, dito sa card mo. So, it could be an emergency. Hindi naman natin hinihiling, pero nakita lang natin dyan. Closing message for you, Sagittarius, ay surrender comparisons with other people. Ano ang message? Keep your eyes trained on yourself. Focus on your own strengths, attractiveness, and power. Baka na-insecure ka? Tinatry mo bang i-compare yung sarili mo sa iba? Well, dear, magkakaiba po tayo ng blessings, magkakaiba tayo ng kagandahan,
flaws, no? Syempre, walang perfect, may flaws din tayo. Magkakaiba rin ang timing ng success sa buhay natin. Hindi pare-pareho yung timeline natin. Di ba? So, instead na aksayahin mo yung energy mo ng kinukumpara mo yung sarili mo sa iba, mas mag-focus ka sa kung paano mo i-improve lalo yung sarili mo. Work on yourself. Huwag kang titingin doon sa katabi mo, sa kabilang bakod. Okay? Mas paglaanan mo ng time, ng effort yung sarili mo. Yun yung ginagawa ng mostly mga successful na mga tao. So, yan yung mga messages for you. Thank you so much for watching. Take care. God bless. Babush.